Kasamang tumitindig ng mga taga-suporta ng Pangulo at ilang makabayang grupo ang Chairman Emeritus nito na si Dr. Jose Antonio Goytia na binigyang diin na hindi kailangan ng katotohanan ng isang drama. Aniya, habang patuloy ang pagkalat ng mga walang basihang paratang, tahimik lamang na itinutuloy ng Pangulo ang kanyang trabaho at tungkulin para sa bansa. Ang mga pahayag na ito ay kasunod pa rin ng patuloy na hidwaan sa politika, partikular ang kamakailang pagsiwalat ng ilang impormasyon ni Senator Amy Marcos sa peace rally ng INC. Sa kanyang talumpati ay kanyang pinaratangan ng ilang bagay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang unang ginang na hindi kinatuwa ng palasyo maging ng ilang makabayan at sibikong grupo. Kaugnay nito ay matatandaan din na mariing kinondena ni Palace Press Officer Claire Castro ang naturang paratang na ito ng senadora. Kanya ring mariing tinuligsa ang hamon ni Vice President Sara Duterte na magpa-hair follicle test sa ang Pangulo upang patunayan na hindi umano ito gumagamit ng iligal na droga. Bukod dito ay kamakailan ding iniugnay siya ni dating Congressman Zaldico sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Ko, siya ang ginawang poster boy ng Pangulo at ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez para kumubra ng mali-malitang pera mula sa pondo ng bayan. Gayunpaman, nananatili pa ring tikom ang bibig ng Pangulo sa kaliwat kanang aligasyon na ito. Sa panig ni Goytia, sinabi nitong ang katahimikan ng Pangulo ay tanda ng lakas at dignidad kung saan inuuna ang pagkilos at hindi ang pansamantalang atensyon. Giit pa niya na ang walang basihang paninira ay hindi lang nakakasira ng pangalan, nakakasira rin anya ng bansa kung saan nagdudulot ito ng kalituhan at pagkakawatak-watak ng komunidad. Samantala, kasalukuyan naman nagpapatuloy ang Pangulo sa pag-iikot-ikot sa mga nasalanta ng nagdaang mga sakuna sa bansa. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.